Ang hangin sa loob ng boardroom ng Valeriano Holdings ay mabigat at siksik sa hindi masambit na tensyon. Para kay Marco Valeriano, ang tensyon na iyon ay parang isang mamahaling pabango, isang bagay na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang lamisang gawa sa mahogany, ang kanyang mamahaling suit ay perpektong nakalapat sa kanyang balikat, at ang kanyang mukha ay kalmado at halos mayabang. Sinulyapan niya ang kanyang tita Elena na nasa kabilang dulo ng lamesa. Ang mukha nito ay isang maskara ng formal na pagluluksa, ngunit nakikita ni Marco ang kislap ng ambisyon sa mga mata nito. Ninisyan niya ito ng isang maliit at mapang-asar na ngiti. Tapos na ang laro, tita. At alinsunod sa huling habilin ni Don Ricardo Valeriano, nagsimulang magsalita ang abogado ng pamilya, si Atty. Robles, ang kanyang boses ay umaalingaw sa katahimikan. Ang kabuuan ng kanyang shares sa Valeriano Holdings at ang posisyon bilang chairman at CEO ay ipinamamana niya sa kanyang kaisa-isang anak, si Enrique Marco Valeriano. Isang alon ng tagumpay ang dumaloy sa mga ugat ni Marco. Ito na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng anino ng kanyang ama, ay magbubunga na rin. Sa isang kondisyon. Napakunot ang noo ni Marco. Kondisyon? Itinaas ni Atty. Robles ang kanyang salamin at nagpatuloy sa pagbasa. Ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa kumpiyansa ni Marco. Upang ganap na makuha ang kanyang mana at ang posisyon bilang CEO, kailangan muna ni Marco Valeriano na patunayan sa loob ng 6 na buwan mula sa araw na ito na siya ay mayroong isang lehitimong tagapagmana. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ano? Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Naramdaman niya ang pag-angat ng dugo sa kanyang mukha. Tagapagmana? Isang anak. Ito ay isang masamang biro. Isang kalokohan na inimbento ng kanyang ama mula sa libingan para pahirapan siya. Automatiko siyang napatingin kay Tita Elena. Ang maskara nito ay nawala na. Sa labi nito ay may isang napakaliit, halos hindi makitang ngiti. Isang ngiti ng purong tagumpay. At doon, naintindihan ni Marco ang lahat. At kung sakaling mabigo si Marco Valeriano na tuparin ang kondisyong ito sa itinakdang panahon, dagdag pa ng abogado, ang lahat ng karapatan sa pamamahala ng kumpanya ay mapupunta sa kanyang tiyahin. Si Imres Elena Valeriano Alcantara. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ng opisina ni Marco ay halos yumanig sa buong palapag. Imposible, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya mailabas sa boardroom kanina. Naglakad siya pabalik-balik na parang isang tigring nakakulong sa hawla. Impossible, David. Alam mo yan. Palagi akong maingat. Si David Reyes, ang kanyang tapat na executive assistant at kaisa-isang tunay na kaibigan, ay nakatayo lang malapit sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, huminahon po kayo. Huminahon? Hinarap siya ni Marco, ang mga mata ay nag-aalab. 6 na buwan, David. Binigyan niya ako ng 6 na buwan para gumawa ng himala. Paano ako magkakaroon ng anak? Saan ako hahanap ng tagapagmana? Ito ay isang patibong. Isang paraan para ibigay ang lahat kay Tita Elena. Ibinagsak niya ang kanyang palad sa makintab na lamesa. Ang sakit ay bahagyang nagpabawas sa kanyang galit. Napahilamos siya sa kanyang mukha, naramdaman ang biglaang pagod. Mga alaala ay mabilis na pumasok sa kanyang isip. Mga mukhang hindi niya matandaan ang pangalan. Mga ngiting panandalian. Tunog ng baso, halakhak sa dilim. Isang dekada ng pagiging kilalang playboy ng Maynila. Maingat siya. Pero posible bang may isang pagkakamali? Isang pagkakataon na nakalimutan na niya? David, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, desperado. Kailangan mong maghanap. Sir. Maghanap ng ano? Tumingin si Marco sa kanyang kaibigan, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na bihirang makita sa kanya, takot. Kahit sino. Kahit ano. Balikan mo ang lahat. Bawat babaeng nakilala ko. Bawat relasyon. Kailangan mayroon. Kailangan. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bawat umaga ay pareho. Gigising si Marco na may pag-asa at matutulog na puno ng pagkadismaya.
Ang bawat tawag mula kay David ay nagtatapos sa parehong sagot, wala, sir. Negative. Nagsimula nang mawala ng pag-asa si Marco. Nagsimula na niyang tanggapin na nagtagumpay si Tita Elena. Na ang Valeriano Holdings ay mawawala na sa kanya. Isang gabi, habang nakatayo siya sa harap ng salaming bintana ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom at pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati, tumunog ang kanyang cellphone. Si David. Walang gana niyang sinagot ito. Ano na naman? Wala pa rin? May katahimikan sa kabilang linya. Isang kakaibang pag-aalinlangan sa karaniwang episyenteng si David. Sir, nagsimula si David, ang kanyang boses ay halos isang bulong. I think I found something. Napatuwid ng tayo si Marco. Something? Anong something? Muling nagkaroon ng sandaling katahimikan. Isang pangalan, sir, sabi ni David, maingat. Isang pangalan mula 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko siya mahanap sa kahit anong social media, pero nakuha ko ang isang luma at huling record ng address niya sa probinsya. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang cellphone, ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng malakas. 10 taon. May isang pangalan mula sa nakaraan na tumatak sa kanya, isang alaala na pilit niyang ibinaon pero hindi kailanman tuluyang nawala. Sino? Tanong ni Marco, ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Angela Cruz. Ang biyahe papuntang Santa Esperanza, Batangas ay mahaba at nakakapagod, ngunit hindi ito naramdaman ni Marco. Ang kanyang isip ay lumilipad, mas mabilis pa sa itim na SUV na minamaneho niya sa kahabaan ng highway. Angela Cruz. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang kantang matagal nang nakalimutan. 10 taon. Isang dekada. Pero sa pagbanggit lang ni David ng pangalan niya, bumalik ang lahat. Ang kanyang tawa na parang musika. Ang kanyang mga mata na mas nagniningning pa sa mga bituin. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ni Marco na para bang sila lang ang tao sa mundo. Siya lang ang tanging babae na minahal niya ng totoo. At siya rin ang babaeng dumurog sa puso niya. Naalala ni Marco ang sakit. Ang galit. Ang pakiramdam ng pagkakanulo nang sabihin sa kanya ni Tita Elena na umalis si Angela, na tinanggap nito ang pera at sumama sa ibang lalaki. Dahil doon, isinara niya ang kanyang puso. Dahil doon, naging Marco Valeriano siya na kilala ng lahat ngayon. Ngayon, papunta siya sa kanya. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa desperasyon. May isang maliit, halos hangal na bahagi sa kanya na umaasa. At may isang malaking bahagi na natatakot sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Nang makarating siya sa bayan ng Santa Esperanza, ibang-iba ito sa magulo at maingay na Maynila. Ang hangin ay malinis, may amoy ng dagat at asin. Mabagal ang takbo ng buhay. Dumaan siya sa mga makikitid na kalsada hanggang sa matanaw niya ang isang maliit na karatula, kapihan ni Jella. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula doon, tanaw niya ang maliit na kapihan. Simpleng gawa sa kahoy at kawayan, may mga halamang nakasabit sa mga bintana, at may ilang mesang nakakalat sa labas na nakaharap sa asul na dagat. At nandoon siya. Si Angela. Nakatayo siya sa likod ng counter, nakatali ang kanyang buhok, at nakasuot ng isang simpleng bestida. 10 taon na ang lumipas, ngunit para kay Marco, parang kahapon lang. May ilang linya na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang parehong ngiti habang inaabot niya ang isang tasa ng kape sa isang customer. Ang puso ni Marco ay biglang kumabog ng mas mabilis, isang halo ng sakit at pananabik. Iniwan mo ako, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Pinili mo ang pera. Nakatitig lang siya mula sa loob ng kanyang kotse, hindi alam kung ano ang gagawin. Bababa ba siya? Haharapin siya. Sasabihin ang ano? Hi, Jella. Naaalala mo pa ba ako? Baka lang may anak tayong hindi ko alam. Napailing siya. Nakakabaliw. Pero bago pa siya makapag-isip ng susunod na hakbang, isang ingay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mama! Mama! Patingin po. 4 na bata. 4 na magkakamukhang bata ang tumakbo palabas mula sa likod ng kapihan. 2 lalaki, 2 babae.
Siguro ay nasa 10 taong gulang. Sila'y nag-uunahan, nagtatawanan, at sabay-sabay na tumakbo papunta kay Angela. Napatigil si Marco sa paghinga. Pinanood niya habang yumuko si Angela para maging kapantay ng mga ito. Pinunasan nito ng hinlalaki ang isang dumi sa pisngi ng isang batang babae at ginulo ng may pagmamahal ang buhok ng isang batang lalaki. Isang perpektong larawan ng isang ina at ng kanyang mga anak. Pero habang pinagmamasdan ni Marco ang mga mukha ng mga bata, may isang bagay na unti-unting pumapasok sa kanyang kamalayan. Isang bagay na malamig at matalim. Ang isang batang lalaki, na tila pinakamatanda, ay mayroong matigas na panga at seryosong mga mata. Ang mga mata ko, naisip ni Marco. Ang katabi nitong babae, na maihawak na libro, ay mayroong kaparehong hugis ng kanyang kilay at paraan ng pagsimangot. Ang isa pang batang lalaki ay may parehong kulot sa kanyang buhok, malapit sa sentido. At ang bunso, isang masayahing batang babae, ay mayroong ngiti na isang eksaktong kopya ng ngiti niya noong siya ay bata pa, isang ngiti na nakikita niya sa mga lumang litrato sa bahay ng kanyang ama. Hindi maaari. Ang hangin sa loob ng mamahaling isgu ay tila naubos. Ang mga kamay ni Marco na nakahawak sa manibela ay nanlamig. Nag-umpisang umikot ang kanyang paningin. 4. Sila ay 4. Quadruplets. Ang matematika ay sumabog sa kanyang utak na parang isang bomba. 10 taong gulang. Iniwan niya si Angela 10 taon na ang nakalipas. Ang petsa ng pag-alis nito ang petsa ng posibleng kapanganakan nila nagtutugma ang lahat. Ang paghahanap niya sa isang tagapagmana. Ang desperasyon. Ang takot na mawala ang Valeriano Holdings. Lahat ng iyon ay biglang naglaho. Napalitan nito ng isang mas malaki, mas nakakatakot, at mas hindi kapanipaniwalang katotohanan. Hindi lang isa ang nahanap niya. 4. Ang katawan ni Marco ay kumilos ng hindi na nagpaalam sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang itinulak pabukas ang pinto ng kotse. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga habang siya'y tumatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pamilyang nasa harap ng kapihan. Ang tunog ng mga alon, ang huni ng hangin, ang tawanan ng mga bata, lahat ay tila humina at naging isang malayong ugong. Ang mundo ay kumitid, at ang tanging nakikita niya ay si Angela at ang 4 na himalang tumatawag ditong imama. Sa kanyang paghakbang, isang maliit na bato ang natapakan niya. Ang tunog ay sapat na para mapatingin si Angela sa kanyang direksyon. Nagkatama ang kanilang mga mata. Para kay Marco, huminto ang oras. Para kay Angela, ang mundo ay gumuho. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha nito. Ang ngiti ay unti-unting naglaho. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi, naiwan ang isang maputlang maskara ng purong pagkabigla. At takot. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang parehong takot na nakita niya sa sarili niya ilang sandali lang ang nakalipas. Nakatayo lang sila roon, ilang metro ang pagitan, isang dekada ng katahimikan at kasinungalingan ang namamagitan sa kanila. Ang mga bata, na hindi nakakaintindi sa nangyayari, ay tumigil sa paglalaro at napatingin sa kanilang ina, at pagkatapos ay sa estrangherong lalaki na dahilan ng biglaang pagbabago nito. Isang matapang na boses ng bata ang bumasag sa katahimikan. Ito ay ang batang babae na may hawak na libro, ang may kilay na katulad ng sa kanya. Humakbang ito paharap, ipinagsaklop ang mga braso sa dibdib, at tiningnan si Marco mula ulo hanggang paa na maihalong pagsusuri at hinala. Mama, sino po siya? Ang tanong ni Andy ay parang isang matulis na patalim na tumusok sa nagielong katahimikan. Mama, sino po siya? Para kay Angela, ang simpleng tanong na iyon ay isang dagundong. Sa isang iglap, ang 10 taon ng pinaghirapang kapayapaan, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso at ng kanyang mga anak ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Siya. Si Marco. Nandito siya. Ang kanyang unang instinct ay proteksyon. Agad siyang lumingon sa kanyang mga anak, pinilit na magkaroon ng isang kalmadong ngiti sa kanyang mga labi kahit na ang kanyang puso ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Mga anak, pasok muna kayo sa loob. May kakausapin lang si Mama sandali, sabi niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Naramdaman ng mga bata ang tensyon. Si Mix ay sumimangot, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Angela, patungo kay Marco.
Si Andy ay nakatayo pa rin doon, ang kanyang mga braso ay nakakrus pa rin na parang isang maliit na bantay. Tanging sina Rafa at Tina lang ang sumunod agad. Andy, Migs. Pumasok na kayo, ulit ni Angela, may diin na ngayon sa kanyang boses. Nang sa wakas ay pumasok na sila, huminga ng malalim si Angela at hinarap ang multo ng kanyang nakaraan. Hinila niya si Marco palayo sa kapihan, palayo sa pandinig ng kanyang mga anak, patungo sa gilid kung saan ang tunog lang ng mga alon ang kanilang maririnig. Nang sila'y makalayo, binitawan niya ang braso nito na para siyang napaso. Anong ginagawa mo dito? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, malamig at walang emosyon. Ito ang boses na ginagamit niya para itago ang lahat ng sakit. Tiningnan siya ni Marco at sa isang sandali, nakita ni Angela ang isang kislap ng dating Marco sa mga mata nito, ang Marco na minahal niya. Ngunit mabilis itong nawala. Angela, mag-usap tayo. Mag-usap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Pagkatapos ng 10 taon, Marco. Ngayon mo gustong mag-usap. Para saan? Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito, ang pagtatangka nitong bumuo ng mga salita. Ang paraan ng pagkagat nito sa labi. Ang mga pamilyar na kilos na iyon ang nagtulak sa kanya pabalik sa nakaraan. Biglang nasa ibang kapihan si Angela. Isang malamig at mamahaling kapihan sa Makati. 10 taon na ang nakalipas. Buntis siya, takot at mag-isa. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Elena Valeriano, ang tiyahin ni Marco, na nakasuot ng isang eleganteng damit at mayroong mga matang kasing lamig ng yelo. Hindi kanya papakasalan, sabi ni Elena, ang boses ay kalmado ngunit mailason. Isa kang pagkakamali, isang diversion. Si Marco ay mayroong kinabukasang kailangan niyang harapin. Isang kinabukasang hindi kakasama. Isang makapal na sobre ang dahan-dahang itinulak ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Ito, sabi nito. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito. Malayo sa kanya. Para na rin sa ikabubuti ng bata. Bigyan mo siya ng disenteng buhay na hindi maibibigay ni Marco. Ang bawat salita ay parang sampal. Naramdaman ni Angela ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang isigaw na mahal siya ni Marco. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang sinasabi ng matandang babae. Siya ay isang simpleng babae lang. Si Marco ay isang Valeriano. At para malinaw ang lahat, dagdag ni Elena, sasabihin ko kay Marco na kinuha mo ang pera at umalis. Na ipinagpalit mo siya. Mas madali para sa kanya na magalit kaysa masaktan. Ang kahihiyan at kawalan ng pag-asa ay bumalot kay Angela. Kinuha niya ang sobre. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay ang bigat ng kanyang pagsuko. Angela? Ang boses ni Marco ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang alat ng hangin mula sa dagat ay humaplos sa kanyang pisngi. Bakit ngayon lang, ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa pinipigilang galit. Anong kailangan mo, Marco? Nandito ako dahil sa testamento ni Papa, nahihirapang sabi ni Marco. May kondisyon. Kailangan ko ng isang tagapagmana para makuha ko ang kumpanya. Kung may natitira pang pag-asang nagtatago sa puso ni Angela, sa sandaling iyon, namatay ito ng tuluyan. Ang sakit ay napalitan ng isang nagielong galit. Kaya pala, hindi dahil sa kanya. Hindi dahil sa pananabik. Hindi dahil sa pagsisisi. Dahil sa pera. Dahil sa kumpanya. 10 taon ang lumipas at wala pa ring nagbago. Siyempre, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang Valeriano Holdings. Palagi namang tungkol dyan, hindi ba? Kaya ngayon, nandito ka. Hinahanap mo ang iyong tagapagmana na parang isang nawawalang dokumento. Hindi, Jella, hindi ganoon. Huwag mo akong tawaging Jella, sigaw niya, hindi na napigilan ang emosyon. Wala kang karapatan. Ang babaeng tinatawag mong Jella ay matagal mo nang pinatay. Ang naiwan ay isang ina na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak mula sa mga taong katulad mo. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Marco, ngunit wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay ang 4 na bata sa loob ng kanyang kapihan. Ang 4 na mundong binuo niya mula sa abo ng kanilang nakaraan. Ang mga anak ko, sabi niya, idiniin ang bawat salita. Sila ay mga anak ko. Ako ang nag-alaga sa kanila.
Ako ang nagpuyat kapag may sakit sila. Ako ang nagpunas ng mga luha nila. Nasaan ka noon, Marco? Nasaan ka sa loob ng 10 taon? Hindi ito makasagot. Huminga ng malalim si Angela, tinipon ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Wala kang karapatan sa kanila, sabi niya, ang kanyang boses ay muling naging malamig at matigas. Hindi sila isang premyo para manalo ka sa laro ng pamilya mo. Sila ang buhay ko. Kaya umalis ka na. Bumalik ka sa Maynila. At huwag na huwag ka nang babalik dito. Tinalikuran niya ito, isang pinal na aksyon ng pagtatapos. Bawat hakbang pabalik sa kapihan ay isang pagsubo. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi niya hahayaang makita nito ang kanyang kahinaan. Pagpasok niya sa loob, sumara ang pinto sa kanyang likuran. Doon, sa kaligtasan ng kanyang maliit na mundo, sumandal siya sa pinto at pumikit. Isang takas na butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Gabi na. Ang mga bata ay tulog na, ngunit ang kanilang mga tanong ay umalingaw pa rin sa isipan ni Angela. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya malungkot, Mama? Mula sa bintana ng kanyang maliit na kwarto sa itaas ng kapihan, sumilip siya sa labas. Ang madilim na kalsada ay tahimik. Inaasahan niyang wala na ang itim na jeep. Inaasahan niyang umalis na si Marco. Ngunit naroon pa rin ito. Nakapark pa rin sa ilalim ng puno ng akasya. At pagkatapos, nakita niya si Marco na lumabas sa isang maliit na paupahang bahay sa kabilang kalsada. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa direksyon ng kanyang kapihan, isang madilim na anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi siya umalis. Isang panginginig ang gumapang sa gulugod ni Angela. Hindi ito isang pagbisita lang. Hindi ito isang simpleng pagtatanong. Ito ay ang simula ng isang bagyo. At nasa gitna nito ang kanyang pamilya. 2 araw na ang lumipas mula nang harapin siya ni Angela, at para kay Marco, ang bawat oras ay parang 1 taon. 2 araw siyang nakakulong sa maliit na paupahang bahay na iyon, na ang tanging tanawin ay ang kapihan ni Jella, sa kabilang kalsada. Ang mga salita ni Angela ay tumatatak sa kanyang isipan. Wala kang karapatan sa kanila. Sila ang buhay ko. Umalis ka na. Pero hindi siya makaalis. Hindi na ngayon. Hindi na matapos niyang makita ang 4 na mukhang iyon. Ang 4 na maliliit na bersyon ng kanyang sarili. Hindi na ito tungkol sa Valeriano Holdings. Well, siguro bahagya. Ngunit may mas malalim na bagay na ngayon ang nakataya. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na nakakatakot. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang maabot sila. Pero paano? Paano mo abutin ang mga taong ang ina ay nagtayo ng isang pader na kasing taas ng mga gusali sa Makati? Sa 3 araw, gumawa si Marco ng desisyon. Gagamitin niya ang tanging sandata na alam niyang epektibo. Ang sandata na palaging gumagana sa kanyang mundo. Pera. Kapangyarihan. Impluwensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si David. Dave, kailangan ko ng pabor. Magpadala ka dito ng lahat. Lahat, sir, naguguluhang tanong ni David sa kabilang linya. Lahat ng pinakamagandang laruan. Video games. Doll houses. Remote-controlled na sasakyan. Art supplies. Mga libro. Ang pinakamahal, ang pinakabago. Ipadala mo lahat dito sa Santa Esperanza. Ngayon na. Kinabukasan, isang malaking delivery truck mula sa isang sikat na toy store sa Maynila ang huminto sa harap ng maliit at simpleng kapihan ni Angela. Ang 2 magkaibang mundo ay nagbanggaan sa harap mismo ng buong bayan. Pinanood ni Marco mula sa bintana ng kanyang tinutuluyan ang lahat. Nakita niya ang paglabas ng mga delivery men, dala-dala ang malalaking kahon na nakabalot sa makukulay na papel. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Angela, at ang pagkamausisa sa mukha ng kanyang mga anak na sumilip mula sa loob. Ito na. Ang unang hakbang. Tingnan niyo, sabi ni Marco sa kanyang isip, na parang kinakausap ang mga bata mula sa malayo. Tingnan niyo kung ano ang kaya kong ibigay. Isang pakiramdam ng mayabang na kumpiyansa ang pansamantalang pumalit sa kanyang pag-aalinlangan. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Tina, ang pinakabunso.
Ito ay lumapit sa isang malaking kahon na mailarawan ng isang kastilyo ng prinsesa. Wow! Para sa atin to, Mama, tanong nito, ang boses ay puno ng tuwa. Si Rafa, ang artistikong bata, ay napatingin sa isang set ng mamahaling art supplies, mga pintura, canvas, at daan-daang lapis na may iba't ibang kulay. May kislap sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nawala nang sumulyap ito sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Dahil si Migs, ang panganay, ay nakatayo roon na may matigas na mukha, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang tingin ay matalim na nakatuon sa mga regalo. Para siyang isang sundalo na binabantayan ang kanyang teritoryo mula sa isang mananakop. Ngunit si Andy ang bumasag sa lahat ng pag-asa ni Marco. Kalmado itong lumapit sa mga kahon. Tiningnan niya ang mga ito isa-isa, ang pinakabagong video game console, ang drone na may kamera, ang mga branded na damit. Pagkatapos, tumingala siya at tiningnan ang kanyang ina, si Angela, na nakatayo roon na parang isang estatwa, ang mukha ay hindi mabasa. Hindi nabibili ang pamilya, sabi ni Andy. Ang boses niya ay malinaw at matatag, walang bahid ng pagiging bata. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura, kahit na nasa kabilang kalsada siya. Napanood niya kung paano tumigas ang mukha ni Angela. Pagkatapos ay yumuko ito at nagsalita sa kanyang mga anak sa mahinang boses. Ilang sandali pa, ang apat na bata, kahit na si Tina na may pag-aatubili, ay tumulong sa kanilang ina na ipasok muli ang lahat ng laruan sa mga kahon nito. Walang galit, walang sigawan. Isang tahimik, nagkakaisang pagtanggi. Buong araw, ang mga kahon ay nanatili sa labas ng kapihan, isang monumento sa kamangmangan ni Marco. Nang dapit hapon na, nakita niya si Angela na lumabas. Mag-isa nitong kinalagkad ang pinakamalaking kahon patawid sa kalsada, dire-diretso sa kanyang tinutuluyan. Napalunok si Marco. Hinintay niya ang pagkatok. Hindi ito kumatok. Iniwan lang nito ang kahon sa kanyang pintuan. Bago ito tumalikod, nagsalita ito, sapat na malakas para marinig niya mula sa loob. Huwag mong gawing isang transaksyon ang mga anak ko, Marco. Hindi sila isang bagay na kailangan mong bilhin. Sila ay mga tao. Kung gusto mo silang makilala, hindi ito ang paraan. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo, iniwan si Marco na nakatitig sa kahon, pakiramdam ay mas hangal at mas talunan kaysa dati. Nang gabing iyon, habang siya ay nakaupo sa dilim, pinagmamasdan ang mga regalong ibinalik sa kanya, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Tita Elena ay lumitaw sa screen. Ayaw niya itong sagutin, ngunit alam niyang mas masahol pa kung hindi. Hello, tita, sabi niya, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Marco, iho, ang boses ni Tita Elena ay matamis ngunit puno ng lason. Nakarating sa akin ang balita. Narinig ko may pamilya ka na raw sa probinsya. How touching! Napapikit si Marco. Sinusubukan mo bang bilhin ang kanilang pagmamahal, Marco? Nagpatuloy ang kanyang tiyahin, ang bawat salita ay isang pangungutya. Ganyan ka na ba kadesperado? Tandaan mo, ang orasan ay tumatakbo. Hindi na niya hinintay ang susunod nitong sasabihin. Pinatay niya ang tawag. Ibinato niya ang cellphone sa kama at napasabunot sa kanyang buhok. Pagkadismaya. Pagkapahiya. Galit. Lahat ay naghahalo sa loob niya. Wala siyang alam. Wala siyang alam kung paano ito gagawin. Sumilik siyang muli sa bintana, sa kapihan na ngayon ay sarado at madilim na. Sa gilid nito ay may isang basurahan. Nakita niya ang mga kahon ng laruan na itinapon na doon, nakakalat na parang basura. Isang simbolo ng kanyang kabiguan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na gumalaw. Isang anino ang lumabas mula sa likod ng kapihan. Pinaningkita ni Marco ang kanyang mga mata, sinisikap na aninagin kung sino ito. Isang maliit na figura, maingat na gumagalaw sa ilalim ng takip ng gabi. Ito ay si Rafa, ang tahimik at artistikong bata. Pinanood ni Marco habang dahan-dahang lumapit si Rafa sa basurahan. Tumingin ito sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang nakakakita. Pagkatapos, mabilis nitong dinukot ang isang bagay mula sa tumpok ng mga itinapong regalo. Ito ay ang kahon ng mamahaling colored pencils. Ang set na nakita niyang tinitigan nito kaninang umaga. Mabilis na itinago ni Rafa ang kahon sa ilalim ng kanyang damit.
At tulad ng isang anino, mabilis itong nawala pabalik sa loob ng bahay. Nakatayo si Marco sa kanyang bintana, hindi gumagalaw, ngunit sa loob niya, isang bagay ang nagbago. Sa gitna ng kanyang kabiguan, sa gitna ng lahat ng kanyang mga maling hakbang, may isang maliit, halos hindi makitang sinag ng liwanag. Isang maliit na koneksyon. Isang lihim na ibinahagi sa ilalim ng dilim. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi niya alam kung ito ay pag-asa. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa. Ilang gabi nang hindi mapakali si Angela. Pagkatapos matulog ng mga bata, mananatili siyang gising, nakaupo sa dilim ng kanilang sala, pinakikinggan ang mahihinang paghinga mula sa kanilang kwarto. Tinitingnan niya ang mga ito, ang seryosong mukha ni Migs, ang matalinong kilay ni Andy, ang malikhaing kamay ni Rafa, at ang masayahing ngiti ni Tina. Ang 4 na piraso ng kanyang puso. At sa bawat isa sa kanila, nakikita niya si Marco. Ang pagtanggi ni Marco na umalis ay gumugulo sa kanyang isipan. Inaasahan niyang pagkatapos ng kahihiyan sa mga regalo, susuko na ito at babalik sa Maynila. Ngunit hindi. Nananatili ito sa maliit na paupahang bahay sa tapat, isang tahimik at palaging presenteng anino. Araw-araw, nakikita niya ito. Nakaupo sa labas, nagbabasa ng libro, o simpleng nakatingin sa dagat. Hindi ito lumalapit. Hindi na ito gumagawa ng mga grandeng kilos. Naghihintay lang ito. At ang kanyang pagtitiyaga ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang kayabangan. Pinipilit niyang isipin na ginagawa lang nito ito para sa kumpanya. Ngunit habang tumatagal, mas humihirap paniwalaan iyon. Ang Marco na kilala niya, o ang Marco na akala niya ikilala niya, ay walang pasensya para sa ganito. At sa mga gabing hindi siya makatulog, bumabalik ang mga alaala. Hindi ang masamang alaala ng pag-alis, kundi ang mga nauna pa roon. Ang kanilang mga tawanan habang naglalakad sa baybayin. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya ang tanging babae sa mundo. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Napapikit si Angela, ang puso niya ay sumisikip. Nagsisimula siyang magduda. Masyado ba siyang naging malupit? Masyado ba niyang isinara ang pinto? Pero sa tuwing nararamdaman niya ang maliit na paglambot na iyon, isang malamig na takot ang pumapalit dito. Ang alaala ni Tita Elena. Ang sobre na puno ng pera. Ang kanyang pinakamalaking sikreto. Paano kung malaman niya? Ang bulong ng takot sa kanyang isipan. Paano kung malaman niyang tinanggap ko ang pera? Gagamitin niya iyon laban sa akin. Sasabihin niya na tama sila. Na isa lang akong babaeng mukhang pera. Ang kahihiyan ng alaala na iyon ang nagpapatigas muli sa kanyang puso. Ito ang kanyang nakasuot na baluti. Ang sikretong iyon ang nagpoprotekta sa kanya, ngunit ito rin ang nagkukulong sa kanya. Hindi niya kayang hayaang malaman ito ng kanyang mga anak. At lalong hindi niya kayang hayaang malaman ito ni Marco. Isang hapon, habang nag-aayos si Angela sa labas ng kapihan, isang malakas na hangin mula sa dagat ang biglang umihip. Ang lumang tolda na nagsisilbing lilim para sa mga customer ay biglang bumigay. Ang isang poste nito ay nabali at ang buong istruktura ay bumagsak sa isang tabi. Napabuntong hininga si Angela. Isa na namang problema. Isa na namang gastusin. Sinubukan niyang itayo ito mag-isa. Hinila niya, itinulak, ngunit masyadong mabigat. Nararamdaman na niya ang pagod at frustrasyon. Kailangan mo ng tulong. Isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Nakatayo si Marco roon, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ibang-iba sa sihi ng Maynila. Hindi niya ito sinagot. Nagpatuloy lang siya sa paghila sa nasirang tolda. Hindi na nagsalita si Marco. Lumapit lang ito at hinawakan ang kabilang dulo ng poste. Sa isang senyas ng ulo, sabay nilang itinaas ito. Nagtrabaho sila sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga at ang tunog ng mga alon. Walang mga salita. Walang mga tanong. Tanging isang pinagsamang pagsisikap. At sa mga sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay tila bahagyang gumuho. Naramdaman ni Angela ang isang kislap ng dating sila, isang team. Nang matapos sila, pareho silang pawisan. Salamat, bulong ni Angela, hindi makatingin sa mga mata nito. Walang anuman, sagot ni Marco.
Pagkatapos ng ilang sandali ng alanganing katahimikan, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang tinutuluyan. Isang maliit na parte kay Angela ang gustong tawagin siya pabalik. Ngunit hindi niya ginawa. Kinabukasan, habang abala siya sa paghahanda ng kape, nakita niya si Rafa na nakaupo sa may dalampasigan, malayo sa kapihan. May dala itong sketchpad at mga lapis, ang mga lapis na kinuha nito mula sa basurahan. Tahimik itong gumuguhit. Ilang sandali pa, nakita niya si Marco na lumabas mula sa kanyang bahay. Naglakad ito papunta sa direksyon ni Rafa. Napahinto si Angela sa kanyang ginagawa, ang puso niya ibiglang kinabahan. Huwag, Marco. Huwag mo siyang takutin. Ngunit hindi lumapit si Marco para manggulo. Huminto ito ilang talampakan ang layo mula kay Rafa. At doon, umupo ito sa buhangin. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw. Nakaupo lang ito roon na para bang sinasabi, nandito lang ako. Hindi ako banta. Pinanood sila ni Angela mula sa malayo at isang kakaibang emosyon ang dumaloy sa kanya. Isang bagay na malapit sa kilig, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kapayapaan ay biglang nawasak ng isang tunog na hindi nabibilang sa tahimik na bayan ng Santa Esperanza. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na mabilis ang takbo. Isang makintab at itim na luxury sedan ang huminto nang bigla sa harap mismo ng kanyang kapihan, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Ang pintuan sa passenger side ay bumukas. Isang babaeng nakaputing bestida at malaking itim na salamin sa mata ang lumabas. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas. Kahit na nakatago ang kanyang mga mata, kilala ni Angela ang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting malamig at mapanlinlang. Ito ay ang babae mula sa kanyang mga bangungot. Si Tita Elena. Ang pagdating ni Tita Elena ay parang isang biglaang paglamig ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Nakatayo si Marco sa may dalampasigan, ang kanyang atensyon ay nahati sa pagitan ng tahimik na pagguhit ni Rafa at ng biglaang pagdating ng itim na kotse. Nang bumukas ang pinto at lumabas ang kanyang tiyahin, isang pamilyar na pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Anong ginagawa niya dito? Ang tanong ay sumabog sa kanyang isip. Ang Santa Esperanza ay ang kanyang santuwaryo, ang kanyang pribadong larangan ng digmaan. Ang presensya ni Tita Elena dito ay isang paglabag. Isang deklarasyon ng gyera. Nagmamadali siyang naglakad pabalik sa kapihan, kasabay ng pagtayo ni Angela mula sa likod ng counter, ang mukha nito ay kasing putla ng buhangin. Si Rafa, na nakaramdam ng pagbabago sa kapaligiran, ay mabilis na tumakbo palapit sa kanyang ina. Nagtagpo sila ni Marco sa gitna, isang hindi planadong pagkakaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Marco, iho, masayang bati ni Tita Elena, tinatanggal ang kanyang salamin sa mata. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay parang isang agila na sinusuri ang kanyang biktima. Nag-alala ako sayo. Ilang linggo ka nang wala sa opisina. Kaya naisip kong bisitahin ka. At ang iyong bagong pamilya. Idinako niya ang kanyang tingin kay Angela, at sa isang iglap, nakita ni Marco ang isang kislap ng pagkasuklam sa mga mata ng kanyang tiyahin, bago ito muling napalitan ng isang pekeng ngiti. At ikaw siguro si Angela, sabi nito, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may pait. Ang ganda ng iyong lugar. Napaka-simple. Napaka-probinsya. Hindi umimik si Angela. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang balikat ni Rafa. Sa sandaling iyon, ang tatlo pang bata, na naalarma sa pagdating ng estranghero, ay lumabas mula sa kapihan. Tumayo sila sa likod ng kanilang ina, na parang mga maliliit na sundalo. Ang mga mata ni Tita Elena ay lumiwanag nang makita niya ang apat na bata. At sila na siguro ang mga Valeriano. Kamukhang-kamukha mo sila, Marco. Lalo na itong isang ito. Itinuro niya si Andy na nakatingin sa kanya ng maihalong hinala. Mayroon siyang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang tunay na Valeriano. Ang hangin ay siksik sa tensyon. Bawat salita ni Tita Elena ay maingat na pinili, bawat isa ay may nakatagong kahulugan. Pasensya na sa biglaang pagdating ko, nagpatuloy si Elena, tumitingin sa paligid na parabang sinusuri ang bawat sulok ng kapihan. Nais ko lang tiyakin na nasa mabuting kalagayan ka, Marco. At mukhang higit pa sa mabuti ang kalagayan mo. Muli siyang humiti, isang ngiting nakakakilabot.
Gusto mo ba ng kape, tita? Tanong ni Marco, sinisikap na kontrolin ang sitwasyon. Oh, wag na, iho. Hindi ako magtatagal. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Angela at sa mga bata. At doon, sa harap nilang lahat, nagsimula siyang magtanim ng kanyang lason. Alam mo, Angela, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng peking paghanga, labis akong humahanga sa iyo. Ang pagpapalaki ng 4 na anak ng mag-isa hindi biro iyan. Ikaw ay isang napakatapang na babae. Tumahimik siya sandali, hinahayaan ang kanyang mga salita na lumubog. Ang mga bata, lalo na si Tina, ay tila bahagyang naantig sa papuri. Pagkatapos, ibinagsak ni Tita Elena ang kanyang bomba. Isang kahangahangang ina, ulit niya, tumitingin ng direkta kay Marco, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa pandinig ng lahat, lalo na ng mga bata. Handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Talagang isang malaking sakripisyo ang ginawa niya. Isipin mo, Marco, tinanggap niya ang tulong pinansyal mula sa ating pamilya 10 taon na ang nakalipas para lang masigurong may magandang simula ang mga bata. Isang malaking halaga iyon. Pero sulit lahat, hindi ba? Tingnan mo naman sila ngayon, malulusog at matatalino. Katahimikan. Isang nakabibinging, nakakasirang katahimikan. Parang huminto ang mundo ni Marco. Lumingon siya kay Angela, na nakatayo roon na parang binuhusan ng malamig na tubig, ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at kahihiyan. Pera! Ang salita ay umalinggaw sa utak ni Marco. Ang kasinungalingan na sinabi sa kanya ni Tita Elena 10 taon na ang nakalipas. Ang kasinungalingan na nagtulak sa kanya sa isang dekada ng kapaitan. Totoo pala? Pero ang sakit na naramdaman ni Marco ay walang-wala kumpara sa nakita niya sa mga mukha ng mga bata. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Tina at Rafa. Nakita niya ang dahan-dahang pagbabago sa mukha ni Migs mula sa pagiging protektibo tungo sa isang bagay na mas madilim. At nakita niya ang mga mata ni Andy. Ang kanyang matalinong, mapanuring anak na babae. Nakita niya ang eksaktong sandali kung kailan ang mga salita ni Tita Elena ay naintindihan nito. Ang sandali kung kailan ang paghanga sa kanyang ina ay napalitan ng isang bagay na nakakatakot. Isang bagay na parang pagkakanulo. Lumingon si Andy sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay nanginginig at puno ng sakit. Totoo ba iyon, Mama? Ipinagbili mo kami? Totoo ba iyon, Mama? Ipinagbili mo kami? Ang tanong ni Andy ay hindi isang punyal, ito ay isang bomba na sumabog sa pinakasentro ng mundo ni Angela. Ang mga piraso ng kanyang pinaghirapang buhay ay lumilipad sa lahat ng direksyon at wala siyang magawa kundi panoorin ang pagbagsak ng lahat. Ang ngiti sa mukha ni Tita Elena ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng peking pag-aalala. O, mga bata, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Hindi makapagsalita si Angela. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kahihiyan ay bumara sa kanyang lalamunan. Dahil sa isang masakit na paraan, may katotohanan sa sinabi ni Elena. Tinanggap niya ang pera. Ang kanyang pinakamadilim na sikreto ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Angela, totoo ba? Narinig niya ang boses ni Marco, mahina at puno ng sakit. Ang tanong nito ay pangalawa lang sa tanong ni Andy. Hindi niya kayang tingnan si Marco. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga anak. Ang mga mata ni Migs, puno ng tahimik na akusasyon. Ang pagkalito sa mukha ni Rafa at Tina. At ang mga mata ni Andy na ngayon ay umaagos na ng luha. Luha ng galit at pagkakanulo. Pumasok tayo sa loob, ang tanging nasabi ni Angela, ang boses ay basag. Hinawakan niya ang kamay ni Andy, ngunit mabilis itong binawi ng bata na para siyang napaso. Ang sakit ng pag-iwas na iyon ay mas masahol pa sa kahit anong pisikal na sakit. Nang walang imik, tumalikod ang mga bata at pumasok sa kapihan. Iniwan nila si Angela na nakatayo roon kasama si Marco at ang babaeng sumira sa kanilang lahat. Mukhang tapos na ang trabaho ko dito, sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay muling naging malamig at may kontrol. Isinuot niyang muli ang kanyang salamin sa mata. Good luck, Marco. Mukhang mas malaki ang problema mo kaysa sa inaakala ko.
Sumakay ito sa kanyang kotse at umalis ng kasing bilis ng kanyang pagdating, nag-iwan ng alikabok at isang wasak na pamilya. Nang sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Angela na pumasok sa loob, isang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa kahit anong sigawan. Nakaupo ang mga anak niya sa isang mesa. Si Andy at Migs ay magkatabi, ang kanilang mga mukha ay matigas at hindi mabasa. Si Tina ay umiiyak ng tahimik sa isang sulok. At si Rafa ay nakayuko lang, tinitingnan ang kanyang mga kamay. Parang isang bagyo ang dumaan at iniwan silang lahat na basag. Mga anak di. Nagsimula si Angela, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ganoon kasimple yon. Bata pa ako noon wala akong pera na takot ako para sa inyo. Sinusubukan niyang ipaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang bigat. Paano mo ipapaliwanag ang desperasyon sa mga batang hindi pa nakaranas nito? Paano mo ipapaliwanag ang isang desisyon na ginawa sa takot at kahihiyan? Kaya kumuha ka ng pera, tanong ni Migs, ang kanyang boses ay walang emosyon. Mula sa pamilya niya? Itinuro niya ang pinto kung saan nakatayo si Marco. Ginawa ko yon para sa inyo, depensa ni Angela, ang kanyang boses ay tumataas na. Para magkaroon kayo ng pagkain, ng bahay, ng magandang simula. O para umalis ka, putol ni Andy, ang kanyang mga mata ay pula sa kaiiyak, ngunit puno ng malamig na galit. Para iwanan siya. Iyon ang sinabi niya. Iyon ang sinabi ng babaeng iyon. Na binayaran ka para umalis. Natigilan si Angela. Ang katotohanan ay isang komplikadong tapiserya ng parehong dahilan. Ngunit sa pandinig ng isang bata, ito ay simple lang. Ang kanyang ina ay tumanggap ng pera para iwanan ang kanilang ama. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Marco. Tiningnan niya ang eksena, ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at pagkalito. Lumapit siya kay Angela. Is that Pelva you left? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Dahil sa pera? Hindi makatingin si Angela sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay naging isang malakas na pag-amin. Para kay Marco, ito ang kumpirmasyon ng kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng 10 taon. Para sa mga bata, ito ang huling pako sa kabaong ng kanilang tiwala. Wala nang sinabi si Marco. Tumalikod dito at umalis, isinara ng marahan ang pinto sa kanyang likuran. Iniwan si Angela na mag-isa kasama ang mga durog na piraso ng kanyang pamilya. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Tina. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, tumayo si Andy. Ang kanyang mukha ay determinado. Tiningnan niya ang kanyang mga kapatid. Hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan ang mga matatanda, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Si Mama, nagsinungaling siya. Bumalik lang siya dahil sa kumpanya. Tumingin si Andy kay Migs, pagkatapos ay kay Rafa at Tina. Tayo ang hahatol sa kanya. Ang tawag ay dumating kinabukasan ng umaga. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Pumunta ka sa kapihan. 10 sharp. Mag-isa ka lang. Walang pangalan, ngunit alam ni Marco kung kanino galing iyon. Ang tono ay may otoridad at hindi nagpapahintulot ng pagtanggi. Iyon ay ang boses ni Andy. Buong gabi hindi natulog si Marco. Ang mga salita ni Tita Elena at ang reaksyon ng lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Si Angela kinuha niya ang pera. Ang sakit ng katotohanan iyon ay sariwa pa rin. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroong isang bagay pa, ang imahe ng mukha ni Angela na gumuho, ang itsura ng isang taong nahuli sa isang bitag na hindi niya ginawa. Ngunit ang personal na drama nilang dalawa ni Angela ay kailangang maghintay. Ngayon, iba ang mahalaga. Ang mga bata. Sakto 10:00, tumawid si Marco sa kalsada. Ang karatula sa pinto ng kapihan ay nagsasabing isarado, ngunit ang pinto mismo ay bahagyang nakabukas. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang kapihan. Ang mga mesa at upuan ay inayos na muli. Sa gitna ng silid, may isang solong upuan na nakaharap sa isang mesa. Sa likod ng mesa, nakaupo sina Migs at Andy. Sa isang tabi, sa isang hiwalay na mesa, nakaupo sina Rafa at Tina. Si Angela ay wala kahit saan. Ito ay isang silid hukuman. At siya ang akusado.
Umupo ka, utos ni Andy, ang kanyang boses ay malamig at formal. Itinuro niya ang solong upuan sa gitna. Sumunod si Marco. Umupo siya, pakiramdam ay mas kinakabahan siya ngayon kaysa noong hinarap niya ang buong board of directors ng Valeriano Holdings. Ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi nababagay sa lugar. Siya ay isang higante sa isang mundo ng mga bata, ngunit sa sandaling ito, siya ang pinakamaliit sa kanilang lahat. Inilapag ni Andy ang isang maliit na notebook sa mesa sa kanyang harapan. Inayos nito ang kanyang salamin kahit na wala naman itong suot. Siya ang piskal. Si Migs, na tahimik at nakasimangot sa tabi niya, ang hukom. Simulan natin ang paglilitis, sabi ni Andy, ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na silid. Ikaw, Marco Valeriano, ay narito upang sagutin ang aming mga katanungan. Magsasabi ka ng totoo at buong katotohanan lamang. Malinaw ba? Tumango si Marco, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Malinaw. Unang tanong, nagsimula si Andy, tinitingnan ang kanyang notebook. Bakit mo iniwan ang mama namin? Ang tanong ay direkta at walang paligoy. Walang lugar para magtago. Hindi ko alam na di. Nagsimula si Marco, ngunit pinutol siya ni Andy. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ay, bakit mo siya iniwan? Bago mo pa nalaman ang tungkol sa amin. Bago ang lahat. Bakit? Napalunok si Marco. Paano niya sasagutin iyon? Sasabihin ba niya ang tungkol sa kasinungalingan ng kanyang tita Elena? Magmumukha lang siyang naninisi. Magmumukha siyang mahina. Akala ko iniwan niya ako, sabi ni Marco, ang boses ay mahina. May nagsabi sa akin na umalis siya dahil sa pera. At naniwala ka agad, tanong ni Migs sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay mababa at puno ng paghuhusga. Hindi mo man lang siya hinanap. Hindi mo man lang siya tinanong. Yumiling si Marco. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanya. Hindi. Bata pa ako noon. Mayabang. Nasaktan ang pride ko. Kaya hinayaan ko na lang siya. Kaya dahil nasaktan ang pride mo, hinayaan mo na lang ang mama namin, sabi ni Andy, may diin sa salitang pride. Ganoon lang kadali para sa'yo. Hindi makasagot si Marco. Nagpatuloy si Andy. Pangalawang tanong. Kung hindi dahil sa testamento ng lolo namin, kung hindi mo kailangan ng tagapagmana para sa kumpanya mo, babalik ka pa ba? Ito ang tanong na kinatatakutan niya. Ang tanong na tinanong niya sa kanyang sarili ng paulit-ulit. Tiningnan niya ang 4 na bata sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay ng isang sagot na magpapatunay sa kanilang pinakamasamang hinala. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi sa kanila. Hindi ko alam, aminado ni Marco, ang boses ay basag. Sa totoo lang hindi ko alam. Siguro hindi. Isang kolektibong buntong hininga ng pagkadismaya ang narinig niya mula sa mga bata. Kahit si Tina ay yumuko. Nakita niya ang sakit sa kanilang mga mukha, at ang bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang puso. May mga katanungan pa ba kayo? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Si Rafa, na tahimik lang sa buong panahon, ay tumayo. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Isa itong guhit. Ipinakita niya ito kay Marco. Ito ay isang larawan ng isang pamilya. Isang nanay at 4 na anak. Masaya sila. Ngunit sa gilid ng larawan may isang malaking espasyo. Isang blankong espasyo na kasing laki ng isang tao. Bakit blanko dito? Tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay mahina. Sa lahat ng mga matatalinong tanong, ang simpleng tanong na iyon ang tuluyang dumurog kay Marco. Ang blankong espasyo. Siya iyon. Ang kanyang pagkawala. Ang kanyang pagkukulang. Wala nang natirang kayabangan. Wala nang natirang pride. Ang tanging natira ay isang lalaking hubad sa lahat ng kanyang pagkakamali, sa harap ng kanyang mga anak. Tumingin siya sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. I'm sorry, bulong niya. I'm so sorry. Inulit-ulit niya ang mga salita na parang isang panalangin. Patawarin niyo ako. Tumayo si Andy. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit. Ito ay malungkot. Isang malalim, matandang kalungkutan sa mukha ng isang bata. Tiningnan niya si Migs na tumango ng marahan.
Humarap si Andy kay Marco. Ang hatol ay napagdesisyonan na. Huminga siya ng malalim. Guilty. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na. Guilty. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na. Ang mga salita ni Andy ay tumama kay Marco nang may bigat at linaw ng isang pinal na hatol. Walang galit sa boses nito, walang paghihiganti. Tanging isang malamig at malungkot na pagtanggap. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Tumayo si Marco mula sa upuan ng akusado, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Tiningnan niya ang 4 na hukom sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mukha ay nakayuko na para bang ang paghatol sa kanya ay kumuha ng lahat ng kanilang lakas. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, lumabas siya ng kapihan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag, masyadong masaya para sa mundong kadarating lang gumuho. Naglakad siya pabalik sa kanyang tinutuluyan na parang isang zombie. Pumasok siya, isinara ang pinto at sumandal dito. Doon, sa katahimikan ng maliit na silid, sa wakas ay bumagsak ang lahat. Ang paghahanap sa isang tagapagmana. Ang pag-asa. Ang pagkadiskobre. Ang mga maling hakbang. Ang paglilitis. Lahat ay umikot sa kanyang isip hanggang sa wala na siyang maintindihan, kundi ang isang katotohanan, nabigo siya. Nabigo siya hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao. Bilang isang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ni David. Dave, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay walang buhay. Sir! Kamusta? May balita na ba? Masiglang tanong ni David sa kabilang linya. It's over, Dave, sabi ni Marco, napapikit. Tapos na ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Let her have the company, sabi ni Marco, ang bawat salita ay mabigat. Hayaan mo nang makuha ni Tita Elena ang kumpanya. Wala na akong pakialam. I've lost. Natahimik si David. Sir, pero. Wala nang pero, Dave. Tapos na. Isumite mo na ang lahat ng kailangang isumite. Sabihin mo sa kanila na sumusuko na ako. Pinatay niya ang tawag bago pa makasagot si David. Ibinato niya ang cellphone sa kama. Sa isang iglap, ang lahat ng ambisyon niya, ang lahat ng ipinaglaban niya, ay nawalan ng saysay. Ang pagiging sisi ng Valeriano Holdings ay parang isang malayong, walang kwentang pangarap. Ano ang halaga ng isang imperyo kung wala kang pamilyang pagsisilbihan? Ano ang halaga ng isang trono kung mag-isa kang upo dito? Ngayon niya lang naintindihan. Ang hinahanap niya ay hindi isang pangalan sa isang birth certificate. Ang hinahanap niya ay ang blankong espasyo sa guhit ni Rafa. At nabigo siyang punan ito. Kailangan na niyang umalis. Iyon ang hatol. Kailangan niyang sundin. Nagsimula siyang mag-impake, inilalagay ang kanyang mga damit sa maleta ng walang gana. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Lumabas siya at naglakad papunta sa dalampasigan. Alam niyang doon niya makikita si Angela. Ito ang lugar kung saan sila nagtatago kapag ang mundo ay nagiging masyadong mabigat. At nandoon nga siya. Nakaupo sa buhangin, nakatingin sa walang katapusang dagat. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ito lumingon, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang pagdating. Aalis ka na, tanong ni Angela, ang boses ay mahina. Tumango si Marco kahit na hindi nito nakikita. Iyon ang hatol nila. Umupo siya sa tabi nito, may sapat na distansya sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang nakinig sa tunog ng mga alon. You were right, Jella, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na hindi niya naramdaman kailanman. Tama ka sa lahat. I don't deserve you. And I don't deserve the kids. Tiningnan niya ito sa unang pagkakataon. May mga bakas ng luha sa mukha nito. Hindi ako bumalik para sa kanila. Bumalik ako para sa sarili ko. Para sa kumpanya, pag-amin niya, ang katotohanan ay masakit ngunit kailangan. Pero sa proseso, nakita ko sila. Nakita ko kayo. At ngayon, huli na ang lahat. Huminga siya ng malalim. I'm sorry. I'm sorry for everything. Sa pag-iwan ko sa'yo noon. Sa pagiging duwag ko. At sa paggulo ko sa buhay niyo ngayon. Tumayo siya.
hindi na ako magpapakita sa inyo. Iyon ang huling bagay na maibibigay ko. Kapayapaan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, bawat hakbang ay parang 1 milya ang bigat. Hindi siya lumingon. Kung lilingon siya, baka hindi na siya makaalis. Sa kanyang paglakad, narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa kanyang likuran. Sa dalampasigan, si Angela ay gumuho. Pagkatapos umalis ni Marco, ang lahat ng lakas na pinilit niyang ipakita ay nawala. Napahagulhol siya. Ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng 10 taon, luha ng galit, ng lungkot, ng pag-iisa, ay bumuhos lahat. Ngunit sa pagkakataong ito may kasamang bagong luha. Isang luha na hindi niya inaasahan. Isang luha ng panghihinayang. Dahil sa unang pagkakataon, hindi siya umiiyak dahil sa pag-alis ni Marco 10 taon na ang nakalipas. Umiiyak siya dahil sa pag-alis nito ngayon. Samantala, sa Maynila, si David Reyes ay nakaupo sa kanyang desk, nakatitig sa telepono. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Marco. Hindi niya kayang panoorin na sumuko na lang ang kanyang kaibigan. Hindi, sabi ni David sa kanyang sarili. Hindi pwedeng ganito matapos to. May isang huling baraha na hindi pa nalalaro. Isang maliit na detalye na hindi niya pinansin noon. Isang bagay na sinabi ng abogado ni Don Ricardo. Tumayo si David, puno ng bagong determinasyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Pupuntahan niya ang dating abogado ng pamilya Valeriano. May kailangan po akong malaman, bulong niya sa sarili. Tungkol sa totoong intensyon ni Don Ricardo. Ang hangin sa labas ng Santa Esperanza ay tila mas mabigat habang minamaneho ni Marco ang kanyang ATV palayo. Bawat kilometrong nilalakbay niya ay parang isang kadena na humihila sa kanya pabalik. Ang imahe ng kanyang mga anak, ang mukha ni Angela, ang blangkong espasyo sa guhit ni Rafa, lahat ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang talunan. Iyon siya. Isang duwag na sumuko sa unang tunay na laban ng kanyang buhay. Nasa kalagitnaan na siya ng highway, handa nang iwan ang lahat, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si David. Muli. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nagring ito ulit. At ulit. At ulit. Sa ikalimang pagring na maihalong inis, sinagot niya ito. Dave, sinabi ko nang tapos na. Huwag kang aalis, ang sigaw ni David sa kabilang linya ay puno ng pagkaapura. Isang bagay na hindi pa narinig ni Marco mula sa kanyang kalmadong kaibigan. Sir, makinig ka sa akin. Huwag kang aalis ng Santa Esperanza. Bumalik ka. Ngayon na. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Marco, naguguluhan. Ang testamento, sir. Ang testamento ni Don Ricardo. Hindi ito isang parusa. Ito ay isang mapa. Napapreno si Marco nang biglaan sa gilid ng highway. Mapa? Anong mapa? Pinuntahan ko si Atty. Robles, humihingal na sabi ni David. Pinilit ko siya. At mayroon siyang ibinigay sa akin. Isang bagay na ipinagbili ni Don Ricardo na ibigay lang sa'yo kapag malapit ka ng sumuko. Natahimik si Marco, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may bagong ritmo. Isang ritmo ng pagkalito at isang maliit, mapanganib na kislap ng pag-asa. Ano iyon, David? Isang sulat, sir. Isang sulat mula sa papa mo. Parang isang kidlat na tumama kay Marco ang mga salitang iyon. Isang sulat. Ay email mo sa akin. Ngayon na, utos ni Marco. Ilang sandali pa, isang notification ang lumitaw sa kanyang cellphone. Binuksan niya ang email. Naroon ang isang scanned na kopya ng isang sulat kamay. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Marco, anak. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nasa bingit ka na ng pagsuko. At nangangahulugan din na malapit mo nang matagpuan ang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong kumpanya sa mundo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa aking karuwagan. Dapat sana'y matagal ko nang sinabi sa'yo, ngunit ang pride ko, ang takot na kamuhian mo ako, ang pumigil sa akin. Napakunot ang noo ni Marco. Anong ibig sabihin ng kanyang ama? Nalaman ko ang tungkol kay Angela at sa mga bata 1 taon bago ako namatay. Isang pribadong investigador ang kinuha ko. Gusto kong malaman kung saan nagkamali ang lahat.
At nalaman ko ang katotohanan. Hindi lang tungkol sa mga apo ko, kundi tungkol din sa ginawa ni Elena. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki. Alam ng kanyang ama. Alam niya ang lahat. Gusto kitang puntahan. Gusto kong sabihin sa iyo ang lahat. Ngunit mahina na ako noon, anak. Ang sakit ay unti-unti nang umuubos sa akin. At alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Maniniwala ka sa kapatid ko, tulad ng ginawa mo 10 taon na ang nakalipas. Kaya ginawa ko ang tanging paraan na alam ko para pilitin kang kumilos. Itong testamento. Hindi ito isang parusa, Marco. Ito ay ang aking huling, desperadong plano. Isang mapa para ituro sa iyo ang daan pabalik sa kanila. Pabalik sa pamilyang ninakaw mula sa iyo. Pabalik sa bahay. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Huwag mong hayaang ang pride na sumira sa akin ang sumira rin sa iyo. Hanapin mo sila. Mahalin mo sila. Iyon ang tunay na pamana ng mga Valeriano. Hindi pera. Hindi kapangyarihan. Pamilya. Nagmamahal. Papa. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Marco. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-unawa. Ng paglaya. Ang lahat ay kasinungalingan. Si Tita Elena. Ang pag-alis ni Angela. Ang kanyang sariling kapaitan. Lahat ay resulta ng isang malupit na manipulasyon. At ang kanyang ama ang kanyang estrikto at malayo na ama, mahal siya nito. Mahal na mahal siya nito, kaya gumawa ito ng isang napakakomplikadong plano mula sa kanyang kamatayan para lang iligtas siya. Isang bagong apoy ang nag-alab sa puso ni Marco. Isang apoy na pinaghalong galit at determinasyon. Tiningnan niya ang daan pabalik sa Santa Esperanza. Pagkatapos ay tiningnan niya ang daan papuntang Maynila. Alam na niya ngayon kung saan siya dapat pumunta. Mabilis niyang idinyal ang numero ni David. Dave, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bakal na determinasyon. Book flight back to Manila. Now. Ang pinakamaagang flight. Pero, sir, akala ko. And get Angela and the kids on a video call, putol ni Marco. Gawan mo ng paraan. Sabihin mo emergency. Sabihin mo kahit ano. Kailangan kong makausap sila. Kailangan nilang makita ito. Isang sandaling katahimikan. Makita ang ano, sir? Ang pagbagsak ng isang reyna, sabi ni Marco, isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapaandar niya ang makina at mabilis na umikot pabalik sa direksyon ng Maynila. It's time for Tita Elena's reign to end. Ang boardroom ng Valeriano Holdings ay muling napuno ng tensyon, ngunit ngayon, ito ay tensyon ng isang nalalapit na koronasyon. Nakaupo si Tita Elena sa kabisera ng mesa, ang upuan na dati kay Marco at bago pa doon kay Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng tagumpay at kahinahunan. At dahil sa pag-atras ni Marco Valeriano sa kanyang karapatan, nagsasalita ang abogado at sa hindi niya pagtupad sa kondisyon ng yumaong si Don Ricardo. Ang pamamahala ng Valeriano Holdings ay formal ng isasalin kay Empress Elena Valeriano Alcantara, alinsunod sa D. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Isang malakas na kalabog ang umalinggaw-ngaw, nagpatigil sa lahat. Nakatayo sa pintuan si Marco. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at pantalon, ang damit na isinuot niya sa biyahe mula Batangas. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na may apoy na hindi pa nakikita ng sinuman sa silid na iyon. Lahat ng mga miyembro ng board ay napatingin sa kanya, gulat. Si Tita Elena ay natigilan, ang kanyang peking ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Marco. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, sinisikap na bawiin ang kanyang kontrol. Tapos na ang lahat. Sumuko ka na. Hindi pa ako tapos, tita, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na yumanig sa buong silid. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna. Mayroon lang akong isang maliit na kwentong gustong ibahagi sa lahat. Kinuha niya ang isang remote mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa malaking screen sa dingding. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang dahilan kung bakit ako narito. Isang video call ang lumitaw sa screen. Ang magulong sala ng isang simpleng bahay sa tabi ng dagat.
Nakaupo sa isang sofa si Angela, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Sa tabi niya ay ang apat na bata, ang kanilang mga mata ay malapad sa pagtataka. Sino sila? Tanong ng isang board member. Sila, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay lumambot, ang aking pamilya. Tumingin siya ng direkta kay Tita Elena, na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. At ngayon, ang kwento, nagpatuloy si Marco. 10 taon na ang nakalipas, may isang binatang mayabang at isang babaeng simple na nagmahalan. Ngunit may isang ahas sa kanilang paraiso. Isang ahas na bumulong sa babae na hindi siya karapat-dapat. Isang ahas na nag-alok ng pera para sirain ang kanilang pag-ibig. Ang bawat salita ay tumatama kay Tita Elena. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan, napapatingin sa kanya. At ang ahas na iyon, nagpatuloy si Marco, ang kanyang boses ay tumataas, ay bumulong din sa binata. Sinabi nito na ang babae ay mukhang pera, na ipinagpalit siya nito. At ang taang binata, nasaktan ang kanyang pride, ay naniwala. Marco, itigil mo na to, nanginginig na sabi ni Tita Elena, tumatayo. Ito ay isang personal na bagay. Wala itong lugar dito. Personal na bagay, tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Ginawa mo itong negosyo, tita, noong ginamit mo ang kasinungalingan mo para makuha ang kumpanyang ito. Mula sa screen, nakita ni Marco ang mga mata ni Angela na nanlalaki sa pag-unawa. Nagsisimula na niyang maintindihan. Maging si Andy, ang kanyang matalinong anak, ay nakatitig sa screen, kinokonekta ang lahat ng mga piraso. You didn't just lie to me, sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim na parang isang kutsilyo. You stole my family from me. You stole 10 years of Ezra's life. 10 Pasko na hindi ko sila kasama. 10 kaarawan na pinalampas ko. Ninakaw mo ang pagkakataon kong makita ang kanilang unang mga hakbang, marinig ang kanilang unang mga salita. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Angela habang nakikinig siya. Ang katotohanang itinago niya ay hindi na isang bigat sa kanyang balikat, kundi isang sandata na ginamit laban sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, sabi ni Marco, inilalabas ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, ang kopya ng sulat ng kanyang ama. Ninakaw mo rin ang huling mga sandali ng kapatid mo. Dahil alam niya. Alam ni Papa ang lahat. Binasa niya ng malakas ang bahagi ng sulat, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nalaman ko ang katotohanan tungkol din sa ginawa ni Elena. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Hindi totoo yan. Kasinungalingan, sigaw ni Tita Elena, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang mga mukha ng board members ay napalitan ng pagkasuklam. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho sa kanyang harapan. Tinalikuran siya ng lahat. Isa-isa, ang kanyang mga alyado ay yumuko, hindi makatingin sa kanya. Tinalo siya hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng katotohanan. Sa huli, si Tita Elena ay naiwang mag-isa sa gitna ng silid, basag at talunan. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng boardroom. Ang kanyang pag-alis ay puno ng kahihiyan. Nang tumahimik na ang silid, muling hinarap ni Marco ang screen. Ang kanyang pamilya. Nakatitig sila sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay isang halo ng pagkabigla, lunas, at isang bagong damdamin na hindi pa niya nakikita dati, pag-unawa. Tumingin siya sa mga mata ni Angela sa pamamagitan ng screen. Jella, patawarin mo ako. Sana mapatawad mo ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga anak. Kay Migs, Andy, Rafa, at Tina. Ang kanyang mga hukom. Pauwi na ako, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Pauwi na ako sa inyo. Ang biyahe pabalik sa Santa Esperanza ay ibang-iba sa lahat ng mga biyahe ni Marco. Hindi ito dala ng desperasyon o ng pagtakas. Ito ay isang biyahe ng pag-uwi. Bawat kilometrong tinatahak niya ay hindi na isang distansya, kundi isang hakbang palapit sa kanila. Habang minamaneho niya ang pamilyar na daan, hindi na ang Valeriano Holdings ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya ay ang seryosong mukha ni Migs, ang matalinong mga mata ni Andy, ang malikhaing kamay ni Rafa, at ang nakakahawang tawa ni Tina. At higit sa lahat, ang mga mata ni Angela, mga matang nakakita ng sobrang sakit, ngunit may kakayahan pa ring magmahal. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang karatula ng tea kapihan ni Jella,
isang kaba na hindi niya pa naramdaman noon ang kumalat sa kanyang dibdib. Paano kung hindi pa rin sapat ang lahat? Ipinark niya ang kotse. Huminga siya ng malalim. At lumabas siya. Nakatayo sila roon sa labas ng kapihan na para bang hinihintay siya. Si Angela, nakatayo sa gitna, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin mula sa dagat. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pag-asa at takot. Mula sa pananaw ni Angela, ang tunog ng paparating na sasakyan ni Marco ay isang musika at isang babala. Nakita niya itong bumaba. Ang parehong lalaki, ngunit may ibang liwanag na ngayon sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng kababaang loob at katiyakan. Bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Si Tina. Pagkatapos, si Rafa. Sumunod si Megs. At sa huli, kahit si Andy, ang kanyang pinakamatigas na kritiko, ay lumapit at tumabi sa kanya. Nakatayo silang 5, isang pader ng pamilya, naghihintay. Naglakad si Marco papalapit. Hindi sa kapihan, hindi sa negosyo. Naglalakad siya papunta sa kanila. Huminto siya ilang hakbang ang layo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Angela. Jella, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong hindi mabubura ng isang paumanhin ang 10 taon. Pero nandito ako ngayon. At kung hahayaan mo ako, gusto kong bumawi. Sa bawat araw na natitira sa buhay ko. Hindi nagsalita si Angela. Tumingin lang siya kay Marco at sa mga mata nito, nakita niya ang katotohanan. Ang pagsisisi. Ang pag-ibig na akala niya ay matagal nang namatay. Isang maliit na figura ang humakbang paharap. Si Andy. Tumingin si Andy kay Marco, ang kanyang mga mata ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang lamig. Iniisip pa rin namin na guilty ka, sabi nito. Naramdaman ni Marco ang paghigpit ng kanyang dibdib. Guilty ka, ulit ni Andy, sa pagiging tanga. At si Mama, guilty din siya sa hindi pagsasabi ng totoo. Pareho kayong may kasalanan. Huminga ito ng malalim. Pero siguro ang dalawang guilty, pwedeng maging isang buo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco, isang tunay na ngiti na puno ng lunas. Tumingin siya kay Angela, na ngayon ay may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Jella Lee. Bakit 10 taon, Marco? Tanong ni Angela, ang kanyang boses ay basag. Bakit hindi mo ako hinanap? Dahil duwag ako, sagot ni Marco, ang pag-amin ay hindi na mahirap ngayon. Dahil mas madaling magalit kaysa umamin na nasaktan ako. Patawarin mo ako. Lumapit si Angela, at sa harap ng kanilang mga anak, niyakap niya si Marco. Isang yakap na puno ng 10 taon ng hinanakit, 10 taon ng pangulila, at 10 taon ng pag-ibig na naghihintay. Niyakap siya ni Marco pabalik, ibinaon ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang amoy na akala niya hindi na niya muling mararamdaman. Ang mga bata ay lumapit at niyakap silang dalawa, bumubuo ng isang magulo, umiiyak, at masayang grupo sa gitna ng daan. Ang blangkong espasyo sa guhit ni Rafa ay napunan na. Lumipas ang mga buwan. Si Marco, sa tulong ni David, ay inayos ang Valeriano Holdings. Hindi niya ito tinalikuran, ngunit binago niya ito. Nag-set up siya ng isang opisina sa isang bahay na binili niya malapit sa kapihan, pinamamahalaan ang imperyo mula sa malayo. Dahil nalaman niya kung nasaan ang kanyang tunay na yaman. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, tinipon ni Marco ang kanyang pamilya sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan niya sinabi kay Angela na aalis na siya. Lumuhod siya sa harap ni Angela, sa harap ng kanilang 4 na anak. Kinuha niya ang kamay nito. Angela Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo sana ako sa isa pang bagay na gagawin ko. Ano iyon? Tanong ni Angela, naguguluhan. Sa pagnanakaw ng apelyido mo, sabi ni Marco, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglabas siya ng isang maliit na kahon. Angela, will you and your 4 amazing bodyguards marry me? Ang tihi ni Angela ay halos hindi marinig dahil sa sigawan at palakpakan ng 4 na bata. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa dalampasigan, sa ilalim ng paglubog ng araw. Walang mga C-level executives. Walang mga politiko.
Ang mga bisita nila ay ang mga mangingisda ng Santa Esperanza, ang mga regular na customer ng kapihan, at si David, na siyang best man. Ang apat na bata ang kanilang mga abay. Si Mix at Rafa sa tabi ni Marco, at si Andy at Tina sa tabi ni Angela. Sila ang simbolo ng kanilang pag-ibig, apat na himala, apat na dahilan, apat na piraso ng isang pamilyang sa wakas ay buo na. Habang isinusuot ni Marco ang singsing sa daliri ni Angela, tiningnan niya ang kanyang pamilya. Nahanap na niya ang kanyang mana. Hindi ito isang posisyon sa isang kumpanya. Hindi ito isang pangalan sa isang gusali. Ang kanyang pamana ay ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang asawa at ang kinabukasan sa mga ngiti ng kanyang mga anak. At habang naglalakad silang anim sa dalampasigan, magkakahawak kamay, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang buhangin, alam ni Marco na ito na iyon. Hindi isang pagtatapos, kundi ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Angela, kasama ang kanilang apat na himala. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa malamig na boardroom ng Maynila hanggang sa mainit na dalampasigan ng Santa Esperanza, kasama ko kayo sa bawat tawa, bawat luha, at bawat pintig ng puso. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pag-unawa kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagpapatawad, at ng pangalawang pagkakataon. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lang basta tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa katotohanan na ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, masakit minsan, ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom at magbuo muli ng mga nasirang pangarap. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating mga puso. Ang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa mga yakap na ating natatanggap at sa pagmamahal na ating ibinibigay. Ang aral na ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa isang bagong simula, gaano man kalaki ang ating mga pagkakamali sa nakaraan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyo. Kayo ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam!